Sa loob ng 80 taon na mayani ang United States dollar, ngunit nagbago ito matapos ihayag ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Brazil, Russia, India, China at South Africa. Ang plano nilang gumawa ng bagong gold standard. Babaguhin nito ang ating kaalaman sa pandaigdigang kalakalan. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga eksperto sa pananalapi na gagawa ang Brazil, Russia, India, China at South Africa Alliance ng bagong fiat currency para hamunin ang United States dollar. Pero mahirap magsimula ng bagong currency mula sa umpisa. Ang bagong plano ng Brazil, Russia, India, China at South Africa ay mas makapangyarihan pa kaysa sa paggawa ng bagong currency dahil gagamit sila ng isang bagay. May ganap na kontrol ang Brazil, Russia, India, China at South Africa sa pandaigdigang supply ng mga bihirang mineral. Nitong linggo, inanunsyo ang planong magtayo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa Precious Metals Exchange. Papayagan ng platapormang ito ang mga bansa na magbayad gamit hindi lang ginto kundi pati bihirang mineral na mahalagang ari-arian na tumutukoy sa pandaigdigang heopolitika. Kung gusto mong gumawa ng artillery shell, hypersonic missile, smartphone o dekuryenteng sasakyan, kailangan mo ng bihirang mineral. Kaya, posibleng ang mga mineral na ito ang pinakamahalagang kalakal sa ika-21 siglo. Ito ang dahilan kung bakit may kalamangan ng Brazil, Russia, India, China at South Africa Alliance. Kontrolado ng organisasyong Brazil, Russia, India, China at South Africa ang nakakagulat na 72% ng mga reserba ng rare earth metals sa buong mundo. Kung magtagumpay ang Brazil, Russia, India, China at South Africa sa planong ito, magbabago ang pandaigdigang ekonomiya. Isa itong matalinong hakbang mula sa Brazil, Russia, India, China at South Africa dahil direkta nitong sinasamantala ang pagdepende ng kanluran sa mga rare earth minerals. Sa kabila ng pagpapakitang gilas at prestihiyo ng mga bansa sa G7 ang totoo, wala silang halaga kung wala ang Global South. Ang mga numero mismo ang patunay. Mas mababa sa 15% ng populasyon ng mundo ang nakatira sa kanluran, habang 85% ng mundo ay nakatira sa Global South. Tinatawag ito ng maraming geopolitical analyst na global majority. Panahon nang ipakita ang katotohanan iyan sa mundo. Sa video, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng hakbang na ito. May kapangyarihan ng Brazil, Russia, India, China at South Africa na magpatupad ng isang bagay na tunay na magbabago sa paraan ng pandaigdigang kalakalan. Noong nakaraang buwan, nag-host ang Rusya ng 2,025 Moscow Financial Forum na isa sa mga pangunahing kaganapan para sa estratehiyang pinansyal ng Brazil, Russia, India, China at South Africa Alliance. Ngayong taon, plano nilang bumuo ng sariling pamantayan para sa kalakalan ng ginto, platinum, diamante at bihirang mineral. Sa kasaysayan, ang palitan ng mahalagang metal at ginto ay pinamunuan ng London Metal Exchange, Chicago Mercantile Exchange at Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Hindi na nakakagulat, matagal nang nagsilbi ang mga platapormang ito sa interes ng Global North. Para sa mga bansang nasa labas ng kanluran, walang likas na proteksyon ang mga sistemang ito laban sa mga parusa, pampulitikang pag-atake o pagbibigay prioridad ng kanluran. Simple pero revolusyonaryo ang tugon ng Brazil, Russia, India, China at South Africa dito. Magpatayo ng bagong neutral na mekanismo ng palitan sa pananalapi, batay sa konkretong transaksyon at hindi pumapabor sa alinmang bansa. Pagkatapos magsimula ang digmaan sa Ukraine, ang pandaigdigang sistema ng bayaran na Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication na nakabase sa Brussels ay ginamit bilang sandata laban sa Rusya. Ang hakbang na ito ay naghiwalay sa Rusya mula sa pandaigdigang mga merkado na nagtulak sa kanila at sa marami pang ibang bansa na gamitin ang sistema ng KIPS ng China. Pinapadali ng KIPPS ang mabilis at direktang cross-border payments gamit ang RMB para sa mga bangko sa buong mundo. Ang paggawa ng sariling estruktura ng presyo para sa mahalagang metal ay tugon sa paggamit bilang sandata ng luma at di-epesyenteng sistemang kanluranin. Sa loob ng dekada, ang London Bullion Market Association ang nagtatakda ng presyo ng ginto na tinutukoy ng ilang hindi malinaw na bangkong British. Nakagugulat na matapos magsimula ang digmaan sa Ukraine, inalis ng sistemang ito ang Rusya, isa sa pangunahing tagagawa at nagbebenta ng ginto sa mundo. Ang Rusya, ang pinakamalaking bansa sa mundo at ika-5 sa reserba ng ginto. Dapat talaga silang maisama sa sistemang ito. At kung wala sila, nababawasan ang kredibilidad nito. Tumugon ang Brazil, Russia, India, China at South Africa sa pamamagitan ng paggawa ng sariling palitan na nakabatay sa aktwal na kalakalan at malinaw na mekanismo ng presyo. Dahil sa laki ng volume ng kalakalan, hindi na magagawa ng mga kanluraning bansa na magpataw ng unilateral na pinansyal o kalakal na parusa. Mahalaga ang ginto, pero ang tunay na makakapagbago ay ang pagkalakalan ng bihirang mineral sa mundo. Tingnan mo ang chart na ito na nagpapakita ng dominasyon ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Kontrolado ng Brazil, Russia, India, China at South Africa ang 72% ng bihirang mineral sa mundo at pinoproseso nila ang 75% nito.
Mayroon din ang blocking ito ng 70% ng cobalt at 50% ng nickel sa mundo. Mahalaga sa paggawa ng dekuryenteng sasakyan na baterya. Bukod dito, kontrolado ng Brazil, Russia, India, China at South Africa ang 71% ng niobium para sa hypersonic na sandata at 40% ng langis sa mundo. Kontrolado nila ang 1/3 ng produksyon ng butil sa mundo at may 12,500 tonelada ng ginto. Dahil sa malakas nilang kontrol sa yaman ng mundo, ang Brazil, Russia, India, China at South Africa ang tagapagbantay ng ika-21 siglo. Kapag naayos nila ang dominasyon sa palitan ng mahalagang metal, mapipilitan ang kanluraning bansa na makipaglaro ng patas. Isang bagay na matagal nang hinahangad ng natitirang bahagi ng mundo. Ang bawat kilos ng Brazil, Russia, India, China at South Africa ay hamon sa mga lumang estrukturang nagtakda ng pandaigdigang kaayusan sa mga dekada. Wala sa mga pagbabagong ito ang kasing bilis at bagsik ng pagbagsak ng United States dollar. Ang 2025 ay naging makasaysayang taon na para sa pagbagsak ng dolyar, kung saan naranasan ng greenback ang pinakamasamang pagbagsak mula noong talikuran ng Estados Unidos, ang gold standard noong 1973. Sa loob lamang ng nakaraang 6 na buwan, bumagsak ang dolyar ng mahigit 10% kumpara sa iba pang pangunahing pera sa mundo. Hindi lang ito dulot ng pabago-bagong pamumuno ng Estados Unidos kay Donald Trump, kundi kaugnay din ng de-dollarization strategy ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Ngayon, 68% ng kalakalan ng Brazil, Russia, India, China at South Africa ay hindi na dumadaan sa United States dolyar. At halos 70% ng kalakalan ng Russia at China ay gamit na ang sariling pera nila. Mabilis na iniiwan ng mga mamumuhunan at pandaigdigang treasury ang dolyar. Patuloy bumababa ang pandaigdigang reserba ng dolyar. Nasa 58% na lang pagdating ng ikalawang quarter ng 2025, pinakamababa mula 2000. Habang iniiwan ng mga bansa ang dolyar, lumilipat sila sa mga konkretong ari-arian na may tunay na halaga. Ang ginto ang pangunahing refleksyon ng pagbabagong ito dahil may mahigit 12,500 tonelada ng ginto ang Brazil, Russia, India, China at South Africa bloc at halos 2,300 tonelada nito ay hawak ng China at Russia. Pati ang petrodollar, pangunahing asset ng Estados Unidos, ay nanganganib dahil tinatanggap na ng Saudi Arabia ang United Nations para sa 12% ng kanilang bentang langis. Unti-unti nang namamatay ang dominasyon ng dolyar na matagal nang nagpapayaman sa mga elitista ng Wall Street at sumusuporta sa kaguluhang militar. Kamatayan dahil sa maraming sugat. Hindi lang Russia, pati ang Brazil, Russia, India, China at South Africa bilang blok ay gumagawa ng malalaking hakbang. Lumilikha ang China ng alternatibong merkado dahil nais ng Bangko ng Bayan ng China at Shanghai Gold Exchange na maghawak ng ginto ng mga dayuhang sentral na bangko. Parang alok ito sa Brazil, Russia, India, China at South Africa at Global South. Itago ang ginto sa China, hindi sa London o New York, at poprotektahan namin kayo laban sa parusa ng kanluran. Simula nang i-freeze ng United States ang 300 bilyong reserve ng Russia, noong 2022 nabawasan na ang tiwala ng mga bansa sa kanluran. Walang duda, magiging kaakit-akit itong alok para sa mga bansang hindi maganda ang relasyon sa Washington. Ang halaga ng ginto ay inaasahang lalo pang tataas dahil umabot na ito ng mahigit dolyar. 3,700 kada onsa. At ayon sa prediksyon ng Goldman Sachs, aabot pa ito ng mahigit 5,000. Kung China ang mangungunang ekonomiya, makabubuti sa lahat na alisin ang dolyar. Ang bagong kilusan ng mahahalagang metal na ito ay mabilis ding lumalakas sa Africa. Dahil sa saganang likas na yaman, hindi na nakapagtataka na sumusuporta ang mga bansa sa Africa sa inisyatibang ito. Para sa kanila, ang palitan ay game changer na paraan para makatakas sa pampulitikang impluwensya ng unipolar na kaayusan sa loob ng dekada. Halimbawa, ang 80M Longanjo Project ng Angola ay magbibigay ng 5% ng global magnet metal demand mahalaga sa electric vehicle at wind turbine production. Malaking hakbang ang ginawa ng Nigeria sa pagproseso ng rare earth metals sa bansa, kabilang ang 400 milyon na processing plant. Ipinapakita nito ang kahandaan ng bansa sa pandaigdigang supply chain. Nagiging kapangyarihan ng Nigeria sa rare earth at tinatayang abot sa 10% ng gross domestic product ng bansa ang pagmimina sa susunod na 2 taon. Hindi tulad ng dati, ang bagong yaman na nalilikha ng mga proyektong ito ay maaaring idaan sa mga umuusbong na sistema ng Brazil, Russia, India, China at South Africa sa halip na sa mga sistemang labis na pumapabor sa mga dayuhang kumpanya. May kakaibang pagkakataon ang Africa na malampasan ang lumang sistema ng kanluran habang mabilis lumalago ang ekonomiya at umuusbong ang mga bagong pamilihang pinansyal ng Brazil, Russia, India, China at South Africa.
Paano tumutugon ang Estados Unidos sa pagkakabukod nito sa mahalagang merkado ng rare earth metals? Sa kasaysayan, kapag may malaking banta sa hegemonya ng United States lalo na sa yaman, hindi ito nag-aatubiling gumamit ng lakas militar. Halimbawa ang 2003 Iraq War, kung saan ang pagkuha ng langis sa gitnang silangan ang isa sa mga pangunahing motibo ng pananakop. Sinamsam ng mga sundalong Amerikano ang mahahalagang metal at ginto ng Iraq. Ngayon, mas mataas ang pusta dahil hinahamon ng palitang ito ang kakayahan ng Estados Unidos na mag-operate dahil hindi na nila kayang gumawa ng mga materyales para sa kanilang militar. Ang mga sandatang nagpapalakas sa militar ng United States tulad ng hypersonic missiles at advanced na depensa ay nakadepende sa bihirang mineral. Ang kupuno naman yang ang kontrol ng Brazil, Russia, India, China at South Africa sa mga yamang ito ay nagpapahirap lalo sa Estados Unidos na makakuha ng access. Mahalaga ang niobium para sa United States lalo na sa hypersonic missile parts dahil kaya nitong tiisin ang matinding init. Ayon sa United States Geological Survey, ikalawang pinakamahalagang mineral para sa pambansang seguridad ng United States ang niobium. Kaya tinawag ang yamang ito na mas mahalaga pa sa langis. Heto muli ang pagkakataon. Ang Brazil ay nagpo-produce ng halos 78% ng niobium sa mundo, kaya may estratehikong kalamangan ang Brazil, Russia, India, China at South Africa Association para sa hinaharap. Isa ang Brazil sa mga nagtatag ng Brazil, Russia, India, China at South Africa at naging target ng administrasyon ni Trump. Kaya halos walang tsansa na makipagkalakalan ng Brazil ng mga mineral na ito sa United States at payagan ng United States Military-Industrial Complex na mag-operate. Mahalaga ang mabibigat na magnet at niobium sa electronics at teknolohiyang militar. At ipinapakita ng mga numero kung gaano kalayo ang pagkakabig ng kanluran. Kapansin-pansin ang paggawa ng heat-resistant na rare earth magnet na mahalaga sa mechanical engineering, aircraft engineering, at modernong electronics. Halos monopolyo ng China ang pagproseso ng mga rare earth metal kung saan ang kanilang mga refinery ay gumagawa ng mahigit 70% ng tatlong pangunahing rare earth element na kailangan para sa mga heat-resistant na magnet. Sa produksyon, ang China ay gumagawa ng mahigit 20,000 tonelada ng rare earth magnet kada taon, habang ang United States at European Union ay magkasamang mas mababa sa 10,000 tonelada. Ang pangunahing mensahe na gusto kong maunawaan mo mula sa video natin ngayon ay hindi lang basta nahuhuli ang kanluran. Lubos na umaasa ang kanluran sa Brazil, Russia, India, China at South Africa para sa supply ng mahalagang materyales. Binabago ng Brazil, Russia, India, China at South Africa ang laro sa pagkontrol ng ginto, langis, rare earth minerals at iba pang mahahalagang yaman. Nagtatayo sila ng sistemang pinansyal na suportado ng likas na yaman para hamunin ang United States dollar na umaasa sa utang at fiat currency. Dati tiwala ang pinakamalakas na sandata ng dolyar pero mabilis na itong nawawala. Ngayon, pumapasok ang Brazil, Russia, India, China at South Africa na nag-aalok ng alternatibong nakabase sa totoong ari-arian, ekonomikong soberanya at pandaigdigang impluensya sa likas na yaman. Sa kabuuan, ang mundo ay lumalayo na mula sa United States dollar at papunta sa isang sistemang sinusuportahan ng mga totoong bagay na nagpapatakbo sa makabagong mundo. Ang tanong, mag-a-adjust ba ang kanluran o mananatili silang kapit sa luma at lipas na sistema ng dolyar at utang? Ang hinaharap ng pandaigdigang kalakalan at pananalapi ay kasalukuyang binubuo at ang Brazil, Russia, India, China at South Africa ang nasa sentro ng lahat ng ito. Mga kaibigan, maraming salamat sa panonood hanggang sa puntong ito ng video.